2007, December 22, nagdamot ako ng mga attorney dyan sa Makati. Kasi Christmas party nila. Lagi ang sakit nila, may sakit sa bato. Dahil sa pag-iinit sa pag-iinit. Oo. Hindi sila makakainit. So sa lahat ng bagay ay gampanan mo ang ibigay ko sa iyo, katungkulan. Huwag mo baliwalain yan. Nandiyan ka sa lupa para ikaw ay gawin mo ang anuman ang binilin ko sa iyo, gawin mo ang utos ko sa iyo. Ang kanyang utos at dapat natin sundin. Kasi minsan di ba nagkasadya pa na? Yes, yes. Kasi minsan, bago kayo nagpunta ro. Sa buto na naman kami. Sa buto. Sa buto. Doon ako, bawas-bawas, kapitan, nag-ibig ka sa akin. Bago kayo nagpunta ro, may isa kami. Yes. Ayun. Hindi ko kinala, tapit ko na sabi yun. Sabi ko, pinangarap ko sa kanila. Parang hindi ko naman nagtaan. Pero there is no sa pagkakasama. Dahil sa Diyos yun. At binigyan ka ng karunungan. Sabi ko, yung nagsasalita ako sa inyo, ako si Remy na hindi nagpupurtiwa, ako si Remy na dating katikista. Yes. Nagkitaya, sabi ko. Pero, ay naalala ko na mayroong pinagawang pinagiliyo. Pag-iisa kami, nandun ko, nakasiwag tayo. Parcel na. Hindi pa na talaga, sabi ko, kung nagsisip pa kayo, sana magpalit kayo ng mayroon. Kasi, ang misa, di ba si Jesus, sabi ko na nag-invita. Sa kasal ni Bride, si Jesus ang bridegroom, ang simbahan ang bride. Sabi ni gano'n, magsimba kayo, magdamit kayo na para sa okasyon. Sabi ni gano'n, para sa okasyon. Ay, nagbibideo ka pala, sorry ah. Yun ang binigay sa iyo ang karunungan para sila ang naintindihan nila, matuto sila, at pumakas sila sa amin. Para ibigyan ka ng knowledge. Dahil binigyan tayo ng respect na sa sentro at ikaw ay pinili nagsasalita sa kanila. Kahit hindi mo yun nalalaman, hindi mo biglang hindi dumarating yun. Ang gawin mo, Diyos ang pinili sa iyo, hindi mo alam. Kung yun hindi mo naman binabasa, yun din ang pinapakita mo at pinapaliwanag mo sa mga tao para ay binigyan ka ng dahil na naisip ka ng Diyos. Dahil napalat kayo, kayo ay isang pinili din sa kasalita. Doon bago pa yan dumating. Ilan na natin doon mga 30 plus. Doon sa computer, 60 plus. Dito sa Lungos po, ma'am. Lungos. Oh, 68. Ngayon naman, nagiging na si Kapitan. Sa patutan na sa Butol,
naman, si God ang nagagawa sa tayo. Lakas-lakas mo na eh, may taon na tayo na eh. Sa September, mag-90 na. O 90, ibig sabihin ng 90, himala yun. Dahil ang ngayon, ang pagkain natin, naka-chemical na lahat. Pambira ang panahon ngayon. O, dahil panay chemical na ang kinakain natin. Lahat ng bagay, ano man ang nandyan, ay chemical. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, sigat lang, sandalan natin. Si Jesus ang sandalan natin. Dahil siya ang tunay natin kasama, siya ang buhay natin. Sa Kanya tayo magaling, siya ang nagtubos sa atin. At mapalad tayo ay laging tumatawag tayo sa Kanya. Thank you, Lord. Tama. Nag-oorasyon ako. Yes. Nag-oorasyon ako. Sa inyo yun lang. Kung sa paniwala nyo, oras yung lahat man, basta isipin mo, nauna si Lord. Kahit anong orasin mo, kung hindi na ng Lord, useless. Oras na, kung Lord ka, magpaalam ka muna bago ka mag-orasin. Magsisi ka muna ang iyong mga kasalanan. One-to-one, bago ka mag-orasin, milig sa Kanya. Pinabasa ko yung Psalm 51. Yung pagsisisi. Yes. So, kasi ang karamihan kasi dapat gawin natin, bago tayo humiling sa Kanya, hingi tayo ng perdona. Ang anuman Ama ang ating kasalanan itong araw ito, at kung sa mata ninyo ang mata ng tao, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam ang aking nagagawa. Hindi ko alam ang kasalanan ko yun, patawarin niyo po ako. Dahil anuman ang kagustuhan niya, Ama, at susunod ako, Ama, patawarin mo ako. Ngayon, doon ka na humiling, doon ka na mag-pray, lalasanin, dahil humingi ka ng patawad. Oras na, kung humingi ka ng patawad, doon ka nang hihingi ang ganoong iyong kagustuhan. Dahil sabi ng Ama, kung marunong ka patawad sa kapwa mo, nakasala sa iyo, ay, patawarin na yung Diyos. Kung humingi ka ng tawad at kung hindi marunong patawad, useless, wala ang pagkapatawaran ng Diyos sa'yo. Dahil ikaw mismo hindi marunong patawad. Paano kita patatawaran? Anak, mas may dito pa sa akin. Ha? Tama, hindi? Oo. Basta lahat ng bagay yan, ayusin natin. Habang tayo nabubuhay sa mundo, tunay ang kayamanan natin ang marunong tayo magpatawad. Hindi kayamanan, pera. Hindi. Ang kayamanan natin, paano tayo ay magbago, paano tayo maliligtas. Dahil ikaw na mismo ang magliligtas sa sarili mo, wala nang iba. Ika-pray ka naman, magulang mo, kapatid mo, mga anuman, kaibigan mo, kung hindi ka sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, useless. Tama din. Dahil ditong lahat, ang tunay ng patawad at siya ang kayamanan mo patungo sa Kanya. Sabi ng Diyos, pagmahalan kayo mga anak, tulad pagmamahal ko sa inyo, pag-ibigan kayo, tulad pag-ibig. Masaya ang pamilya kung kayo ay magkasundo, magkaisa at sama-sama. Oh. Yun ang tunay ang pag-ibig ng Diyos binigay sa akin. Yan din ang kayamanan mo para sa Kanya. Ikunin mo, itago mo ang iyong mga tanungan, ibigay mo sa mga tao ang iyong magandang salita at sakwa. Hindi ko kaya. Sabi ko na sa akin sa Yes. Papalat. Dahil binigay kayo na karunungan ng Diyos. Binigay kayo ng knowledge. Paano magsabi ng mga tao para pagpasok nila sa loob ng templo ng Diyos ay maganda ang kanilang maisip nila. Tama yun sinabi ni nanay, tama yun sabi ni lola, tama yun. Dahil mali pala, babae naman ako, dapat ako pagbis ng babae. ano naman, pero bumalik sila, nagbihis sila. Very good, dahil na gumising sila. Nagbalik sila. Sabi ko, hindi ko man, pero hindi ko na, basta nakita ko, hindi ko man nagdamit. Nagdamit na para talaga sa Pagsisindi. Kasi mapalad sila at mayroon nagsalita.
katulad mo binigay ng Diyos tagasalita doon sa tahanan ng templo. Nagpunta ako, sumama ako sa anak ko. Nagpunta ako rito. Kasi pag nagkakala sa akin ng yung mga dasal, minsan hindi ko ma-recognize yung ilang letra. Yes. Kaya gusto ko. Basta gusto ko magamit yung lahat ng ano ko sa sakit ko, tsaka yung mga ko. Kaya nalalis ko sa good Yes. Ang lahat yan ng bagay. Basta tiwala ka lang. I believe in God. Diba? Ipinibig Si Jesus Christ kahit kailanman hindi tayo pinababayaan. Si Jesus Christ, siya ang naging sumubaybay sa atin. Huwag kayo magbago dahil ang Diyos sa atin. Kailan tayo pabalik sa Amerika? Ay, hindi na ako makapagod. Dito ka na. Ang ganda. Hindi na ako makapagod. Natanda na ako para. Walang tumatanda na, ikalabaw lang. Sabi mo, Sabi ko. oo. At saka hindi ko na, hindi na ako nag-renew ng green card ko. Gusto ko. Kasi doon, araw-araw nakapagsisimba rin ako. Pero, iba rito. Iba dito. Parang, ang Diyos sa Amerika, ang Diyos sa Pilipinas, isa. Oh, yes. Ang kaso lang, mas komportable ako dito. Kasi, yung mga kababae ko, hindi nila naiintindihan ang ginagawa nila, naipapagawa na. Yes. Ibig sabihin, iba rito. Saka yung matanda ka na sa Amerika. Kaya kayo, di ba? Dito sa Pilipinas, ay alagaan ka ng anak ninyo, ako ninyo. Dadating ka sa home care. Yes, doon ka na lang. Doon ba? Bibisitahin ka lang. Andito, mga anak mo, Ako mga na, anak ko. nakikita ko pa sila. Tama yan, mapalat kayo, mas ganda rin ka. Parang masaya ka pa rin sila sa mga. Basic. Makakilos ka ng Lahat blessing. Kasi, ang dinaanan ko, sobre yung dinaanan ko, hirap. Pero sabi ko, ginawa ka na lang eh. ano, sabi ko, Kasi walang hirap, walang ginawa. Pinailan ka rin. sabi ko, Lord, hanggang saan ako mag-PTS na hindi ako iiwagay sa'yo. Yun ang sabi ko. Yung coordinator namin, bakit ganun, Father? Sabi niya, ganun. Kung bakit, anong definition ng sinabi niya? Tinatanong niya ang Diyos. Sabi ko, nagdarasal yun kasi nakikipag-usap sa Diyos. Ano, kasi yung hiniling nyo, paano mo suminagot mo, paano mo sinabi sa Diyos? Hanggang saan ako mag-BTS. Sabi ko, kasi hirap kayo. Tapos na hindi ako bibitaw sa iyo. Ang sabi ng Diyos naman sa iyo, hanggang may buhay ka, kung huwag mo ako kalimutan, nandiyan pa rin ako sa iyo. Ikaw ang bibitaw, hindi ako, ay ikaw. Ikaw nandyan ako sa pulan mo. Huwag mong sabihin yun. Nasa iyo yan. Ikaw ang bibitaw, hindi ako. Ako, anak kita, sabi ng Diyos. Alagaan kita. Kung alagaan mo rin ang pagmamahal ko sa iyo, ibig sabihin ang sarili mo, alagaan mo dahil nandyan ako sa iyo. Sabi nung bakit? Nang question ng coordinator namin. Nag-differensya ko. Nagdarasal kasi nakikipag-usap sa Diyos. Yes! Yung tuwan-tuwan, ugan. Ano lahat yung kaisip ang memory mo? Humiling ka. Gusto mo, ano naman gusto mo sabihin? Yung gusto mo umiyak ka. Kung ano nakasala, ano man ang nangyari at hirap mo sa mundo, walang hirap yan. Yan ang pagsubok ang lahat. Hindi pa dumating ang iyong ang oras ng ang biyaya ay darating. Dahil lahat tayo, habang nabubuhay, may darating din ang biyaya para sa atin. Nakikita natin sa mga iba, mayayaman siya, dahil dumating na ang kanilang biyaya. Basta gumawa lang sa kabutihan. Ang gumawa sa kasamaan, ang kabiyaya yun, may hangganan lang. Ang kabutihan, walang katapusan. Dahil danos ng Diyos yun, pag-ibig ng Diyos yun, dahil masipag ka, kumilos ka ng kumilos. Dahil sa iyo, pagmamahal mo sa akin anak, kumilos ka, gumawa ka ng magandang diskarte sa magandang paano ka kumita. Basta unahin mo, Lord,
pupunta ako sa simbahan. Yes. Tapos meron akong nakasalubong na babae. Pero mas matanda ako. Sabi nga gano'n sa akin. Pengi naman ng pagbigo ko ng box. Yes. Hindi ako, kumuha ako ng pera sa pengi. Tapos, mag-iwalay ko kami. Pero kung saan ako pera, pupunta lang ako ng simbahan. Alam mo pagdating mo, ang pera ko ang pinibigyan ng gobyerno. Yes. Pero pagdating mo meron ng surmas na galing ng gobyerno. Yung pera na dinagdagan ng $50. Yes, good. Dahil nagbigay kasi. Hindi na malamot ang Lord kahit gagamit ng ibang tao rin para igarating sa iyo. Kaya yung pinigyan ko, kasi mama medyo pinigyan. Hoy, pasabi ng Diyos, ang lahat man ang iyon pagmamahal sa kapwa mo, tulad na rin pagmamahal sa akin. Yes. Kapalan ang magbigay. Dahil ang magbigay at bibigyan. Tama ka kasi. Pagdating ko, wala pang mail kasi. Nung umalis ako, wala pang mail. Pagdating ko, tingnan ko yung mga sulat. Meron akong pangalan. Wow. Tumagda. Pag tinignan ko, ang nakalagay doon nila, pagdating, yung darating na pera ko ibibigay ng gobyerno, dadagdagan ng $50. Malaki na ito. Malaki na ako. Dahil sa kagandang loob mo at may humingi sa iyo. Kaya meron akong natatanggap ng yun. Thank you, Lord. Yes, wala ka rin thank you. Totoo yun. Ang lahat ng bagay dito sa lupa, kung ano man ang magbibigay sa iyo, magandang biyaya at galing sa iyo, pasalamat kay Lord. Si Lord muna. Thank you, Lord. Yes. Kung ginamit ka ng ng ama, sinong tao dyan, anak mo, pamangkin mo, pinsan mo, kaibigan mo, basta magbigay sa iyo, ibig sabihin galing mo Lord yun, siya nagbigay. Bigyan mo ang nanay mo, bigyan mo ang kaibigan mo, bigyan mo ang mga, ang lola mo. Ganun yun. Pagka meron akong natanggap ko kaya yun, bumuli yung pakiramdam ko. Sabi ko, thank you, Lord. Thank you. Alam mo, number one yan. Bibigyan ka ng mahabang buhay, lagi ka sa kanyang magpapasalamat. Lagi mo siya ay pinalaman. Basta, meron akong kung ano man ang natanggap ko. Sinasabi ko, Yes. Pero basta huwag ka siya kalmukan. Lagi yan. Sabi mo ay hanggang kailan tayo, Lord, magsasama. Habang mabuhay ka sa mundo, habang kabilang buhay ka, yung si Lord lagi kasama mo. Hanggang sa kabilang buhay ka, kung Lord pa rin ka, walang katapusan. Basta ang iyong bagay mo, magandang asa sa mga kapwa mo, sa mga ako mo, mga kapatid mo, pakita mo sa kanyang pinag- parang masayang pamilya. Walang away, parang smile lang, karaman, ang saya-saya ang pamilya, yun ang gusto ni Lord. Huwag kang madamo. kasi yung mga anak ko, pagpunta sila sa bahay, kwentuhan, pagkain, Yes. Maganda yun. Dahil ang bagay, ang maganda ang tulong mo sa kanila. tapos, pagkano, alis sila, alis na kami, sabi ko, Sige, sabi ko, sarap ang buhay kung tayo ay marunong umibig. Pag-ibig ng Diyos ang pag-ibig natin. Iisa yan. Sabi mo, di ba may kanta na walang sino man ang mabubuhay? buhay ang sa sarili lamang. Kung sarili mo lang ang hindi mo, wala yan. Ibig sabihin mo kasarili ka. Yung bagay na mayroon kang sariling mayroon kang bagay at sobra-sobra sa iyo, magbigay ka sa mga kapatid mo. Kung sobra-sobra tayo ang mundo natin, pagsamantala lang tayo. Mag-ikot tayo ng biyang kayamanan sa mundo natin, sa cellphone ng pati, nakikiraan lang talaga. yes! Dito, parang sasakyan lang tayo dito sa lupa. Nakikiraan lang tayo, hindi ito ang talaga. Tunay na mundo natin. Tunay na mundo natin. Ang mundo natin doon sa God. Depende kung ikaw ay gumawa ng kabutihan. Kung gumawa ng kasamaan, ay
may lugar pupunta, kung ano man ang iyong ginagawa, yun din. Doon ka pa rin. Anong gawain mo hindi maganda, doon ka sa hindi maganda. O di ba yung merong Division yan. Ang mga chismosa, at doon lahat ng mga chismosa, ang nanimintan, walang, at mga ate, at doon at isa. Makikita mo yung sarili mo at sarili niya, iisa ang ugali. Doon mo malalaman, ay, ako yun ugali ko yun Dahil doon ka magbabago, dahil ano man ang ginawa mo at ginawa ng isang tao, pagsamahin kayo lahat. Dahil bukuhin kayo lahat. Dahil doon ang sabi nila, ang Diyos marunong magpatawad. Ha? Ngayon, ang sabi ng Diyos, humiling ka sa Kanya, ay papatawarin kayo ng Diyos. Tama, hindi? Ngayon, bibigyan ka ng buhay ng hanggan lang. Dahil hindi tayo dito, walang hanggan lang. Kaya, tapos, oras mo yung hanggan mo na at kukunin ka na. Yung kasalanan mo hininto mo, humingi ka ng tawad. At babayaran mo yun. Sisingilin din sa iyo dahil ano man ang nabiktima mo, ang mga pamilya ay naging pariwara dahil ginawa mo sa kasamaan mo. Bakit po, sabi ng hindi ka nang magpatawad, bakit po akala ko napatawad mo na ako? Hindi. Pinatawad kita, binigyan pa kita buhay na hanggan. Para masaya ka. Yung ginawa mo, babayaran mo. Akala ko po, tapos na, sabi nila. Hindi. Hindi pa tapos. Ibig sabihin, pinigyan ka lang ng chance ng Diyos Ama para di madagdagan ang iyong kasalanan. Ngayon, pinagbigyan ka rin ng chance ng Diyos Ama para di madagdagan ang iyong biktimahin. Kung sa ang lahat yun, ang iyong kasalanan babayaran mo, walang utang hindi dapat bayaran. Tama, hindi? Ay, ito yun. Pumatay ka, swerte ka. At tingin mo, pinatawad ka na Diyos. Hindi. Bibigyan kayo ng chance. Pagkakataon, mabuhay sa mundo. at pagsisiyan ng Diyos. Ang ginawa mo. Ngayon, pagsisiyan, habang nabubuhay ka, pinapatawad ka ng Diyos. At masaya ka. Dahil akala mo, yung bilang naiwan mo ang problema mo at kasalanan mo, pagkatapos hanggang kinuha ka na ng Diyos, panahon mo na, oras mo na yan. Ngayon, doon ka lang nito, doon ka na sisingilin. Dahil ang ginawa mo, dapat bayaran mo. Ibig sabihin na lang, biktima ka ng masama. Kung yung mga kinabukasan na nagdakaw ka, yung mga pera ng mga bagay na hindi sa'yo. Yung may-ari yun, imbes ibibigay sa mga anak, pamilya, wala. Hanggang ibigay sa pag-aaral na wala. Dahil kuluhan mo. Mapalag ka, bigyan ka pa buhay. May hanggan lang. Pero ang lahat ng inutang, babayaran yan. Wala man sino man, mas mahigit pa. Ang kasalanan mo, huwag mo ipasa sa iba. Ikaw ang magbabayad. Okay? Yun ang batas ng Diyos. Lahat ang utang dapat bayaran. Mag-ipon tayo ng kayamanan ng kabutihan habang di ba matagdagan ang iyong kasalanan. Dahil marami nagsabi, akala ko ay ligtas na ako. Hindi, binigyan ka pang buhay dito sa mundo para umaba pa ang kasayang mo dito. Para pagsisiyan mo ang Diyos. Oo, dahil ang pagsisiyang mo, huli na, wala sa una. Puso, magpala, itulong natin sa mga bata, mga gandang asal. Huwag natin pakita na hindi maganda. Dahil ang bata yan, habang nakikita na hindi maganda, tinatatak nila sa isip niya yan. Huwag mag-away sa harapan ng bata. Dahil tinatak niya sa isip, puso, walang katapusan ang mundo natin, maggulo. Dahil wala, lumaki siya, dala-dala nila ang kasamaan ng magulang. Tama, hindi? Ang lahat ng bagay, kailangan ay ibigay natin magandang asal sa bata. Ang bata, simbolo pagbabago ng mundo. Ang simbolo ko bata. Karawan ko, pinapapakain ko sa mga bata. Ang mga matatanda, mga pansit, ang mga bata, mga kanin. Papakain ko dahil bata yan. Bigyan natin kasi bilang araw at maalala nila, napakain natin sila ng maganda. Ay,
si tatay, sabi niya, ay, birthday niya, kami, panay, marami nagbibigay sa mga bata, pansit lang. Marami na. Pansit, binabaliwala, hindi niya alam, ang bata yun, bilang araw at nagyaman, naisip niya, tutulungan ka ninyo. Tama hindi? Yun ang siguro ko. Siguro nga ng bata ng kabutihan. Yes! Kung kasi ang araw ng bata, Kailangan. bigyan ng magandang asal. Kailangan ipakita mo sa bata. Oo. Kasi madaling bata na yung makita. Maganda yung bata. Ang memory na memory yan. Matatanim kasi Oo, matatanim ang mga uwisip nila. na yung maganda yung maganda. Yes. Dahil ang lahat ng bagay yan, sabi mo, ang bata ay siyang siguro magbabago. Tayo, palitan natin, ay pakita natin sa mga bata, para bilang matanda na tayo, ay nakita ng mga bata, ay nakakay kami yan noon, o ngayon, gantihan natin, bigyan natin din siya, alagaan natin siya, hindi, may bake and take. Maganda din. Maganda yung usapan natin, no? Tungkol sa buhay na walang hanggan. Ngayon, nalaman ninyo, ang kasalanan ay babayaran nyo pa. Hindi sabi nila, ay ang kasalanan, kung pinatawad ka na Diyos, tapos na, hindi. Tuloy pa rin ang iyong kasalanan. Pinahindok ka lang para mabuhay ka lang sa mundo. Kasi may hangganan ka. Yan ang tunay natin ay dapat intindi ng mga tao. Pag-ipon ka ng kayamanan para sa Kanya, ang iyong kabutihan. Ang kasamaan, iba ang mayani niya. Ang iipunin nga daw sa mundo, yung kabutihan na para sa Diyos. At nang pagkadating ng Panahon. alam mo kung alam na Diyos mo ang ginawa mo. Yes. Ihahatod sa'yo. Marami nagsasabi, ay mabait ako, huwag kang magsalita. Ang tao nakakita at ang Diyos ang nakakaalam, hindi ikaw. Pakita mo na sa akin, mabait ka. Dito ka lang sa akin, yung mga sekreto mo. Tama, hindi? Dahil kung ako kausap nila, maganda dahil ang lahat ng bagay ay pinapataliwanag ko sa mga tao. Yun ang galo ng Diyos binibigay sa akin. Kaya daw kaya raw hindi nagbubuka ang Diyos kasi marami kang hindi nagbago. Wala pa. Dahil ang Diyos bilang araw, pipili na yan. Wala pang pili na yun. Di ba sa Gamora? Oo. Ganun nasupre. Ngayon na yan, sabi sa inyo na. Natatanda ko lahat yung sa Bible na binasa ko. Kaso hindi ko lang alam yung chapter, Yes. mga verse, yun lang hindi ko matandaan. Basta, pagka sinabi nila, nagkapawa may sinabi ka sa akin, alam ko nasa Biblia, alam ko nasa Biblia yun. When makakasagot ako, yung nga lang, hindi ko alam Alam yung chapter. Dahil nakalimutan niya. Kasi kung tutusin lang, ang tao lang ng ganda ng chapter. Kung tuloy yung salita, makakatakot ang salita ng Diyos. Dahil tuloy ang tao lang para ang kanino ay kung mahina ang memory mo, makakalimutan mo. Kung ikaw ay yung nabasa mo yun, dugtong-dugtong, chapter, dugtong-dugtong, ay mawala yung ibig sabi, natandaan mo yung tama o mali. Ang tamang kasagutan. Yes. Ayan ang namin ng Ama ay binigyan ka ng knowledge. Yun nga lang ang diferensya ko yung chapter. Yes. Kaya mo na yung chapter, kasi importante ay tama ang sagot mo. Na? Kasi gawa ng tao lang yun. Lahat ng gawa ng tao binigyan ng Diyos. Ang chapter, dapat diretso yan. Pinagkawalay-walay para ay mayroong ka sasagutin. Anong sagot mo dahil hindi nila sabay para answer. Magsagutan tayo kung anong chapter, anong ano. Ngayon, kung tutusin ang Biblia natin, ay tapos na. Dahil ang pagbabago ngayon, dahil marami ng sakit marating. Kasi kung tutusin, kung tinediretso ng ilang daming taon na
doon sa lupa. Tapos na yan, kailangan ng mga bagay ang tulad ng mga edad tayo at pagbabago na hanapin sa mga bigyan sa mga bata lang. Tama, hindi? Tulad natin, may mga edad na nagbabasan. Oh. Nabasa mo na yan, isang na ang pagbabago mo na ngayon. Ipakita mo ang iyong pagbabago. Natapos mo lahat, gawain mo ang paraan ng ikaw ang magbago. Sundin mo ang pagbasa mo sa Biblia, natapos mo ng lahat, ang pagbabago ngayon hahanapin mo, pagbabago sa sarili mo. Basa ng basa ka, ang ugali mo hindi nagbabago, hindi useless. Hindi mo rin ginamit pagbabasa mo sa Biblia. Marunong kang magsalita, sa gawa naman, nagmumura ka, nangaapi ka. Ano ba yung klase nagbabasa ng Biblia? Ang lahat, ang nagbabasa ng Biblia, kung isipin lang ang lahat, sundin ang tama, itapon ang mali. Huwag mo ilagay ang mali, tama na lahat, dahil magbabago para magbago ng mundo natin. Puso, may masama, may mali, dahil pinagalo-alo nila, ay hindi mahinig ang mundo natin. Bakit kung alisin natin ang mali, para yung tama na ibigay natin sa mga tao, tama hindi? Magbabago na. Noon, bigmaan noon, hanggang ngayon, walang katapusan. Bakit hindi natin ilan ang pag-ibig ng bawat isa? Tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos dito sa lupa. Binigay tayo pagsamantala dito sa lupa. Huwag natin abusuhin ang pangyari ng Diyos. Lagi natin tinatawag siya, lagi natin isipin, ano man ang mali, alisin natin, ipasok natin ang tama. Yan ang pag-ibig, yan ang pagbabago ng lahat. Kung tatanong sa inyo, ay, ano ang religion mo? Halimbawa, nanay, sabi nila, ano man ang magandang sagot doon? Ako, Katoliko, sabi niya, ako iglesia. Alam mo, ang ganda, kung nasaan si Jesus ay nandun ako. Dahil tawag niya lahat yun, dapat i-respeto ang lahat. Yan ang sagot. Okay. Dahil kung nasaan ang Diyos, doon tayo. Dahil lahat tayo, kasi yung mga Katoliko, samahan lang yan. Bunakin, samahan lang yan. Ang tunay mo relasyon tayo sa Diyos, tama, hindi? Ha? Ibig sabihin ng Diyos ay isa lang, hindi. Lahat tayo sa Kanya yan. Bakit hindi natin i-respeto ang bawat lahat man ang religion, yung hawak ni Jesus ay doon tayo. Dahil kapatid tayo lahat, iba-iba lang ang mga aral at iba-iba ang mga pangalan ng mga iglesia natin. Ha? Di ba? Dapat mag-isa tayo? Isang Diyos natin. Isa. Oh. Kahit anong religion. Wala yung isa. Mag-relasyon tayo sa Diyos. Kung relasyon na tayo, sa isa na tayo, mahalan na tayo para tumahimik ng lahat. Para wala na. Iisang Diyos, isang tagaligtas, walang iba. Kung sabihin ay ako ang ligtas, ako ang kami ligtas, walang magliligtas sa iyo. Sa iyong salita mo pa lang, pinapahamak mo lang ang iyong sarili. Diba? Yung sinatapang nilang simbahan, hindi naman yung Hindi, yung simbahan, luklukan ng tao, dito ay hindi kayo maarawan at hindi kayo naulanan. Ang tunay na tahanan ng Diyos, ikaw, nandiyan sa puso mo. Ikaw, irespeto mo ang lahat. Lahat kayo ang mga may katawan at nag-isip. Ako ay sa inyo, nasa puso lang at isipan. Tayo ang mahal ng bawat isa sa atin. Kasi, tama. Walang religion. Walang iglesia. Ang tunay na iglesia, ikaw. Gusto mo? kung pwede, yung mata ko, sasabi nila, may tama. Oo. Ang lahat ng bagay, ito sa mundo natin, maraming aspect. Ang Diyos lang ang pwede mag-release. Kung ay ginamit ako ng Diyos, hindi ako magpapagaligay ang Diyos mismo ang nagamit sa akin. Sinunod ko lang ang aking binigay sa katungkulan. Wala man, mas mahigit pa sa Diyos. Kung ano man ang binigay sa tungkulan sa iyo, pagpalan niyan. Ano man ang bagay na pagawa sa iyo, gawin mo basta. Sabi ng Diyos, ang lahat ang itinuro ko sa iyo ang kabutihan. Wala makakasakit sa damdamin, wala kasamaan, kabutihan lang. Nandiyan din ang patungka sa akin. Dahil ang Diyos, pag-ibig.
wala man siyuman mas mahigit pa sa Kanya. Kahit anuman religion, kahit anuman sistem sa mundo, ang Diyos iisa pa rin. Kung ano man ang respeto ng mga tao, anong ginagawa ng tao, at huwag mong bastusin. Dahil hindi ka Diyos, hintayin mo sa pag-usig ng Diyos, siya na uusigan, hindi ikaw. Iligtas mo ang iyong sarili. Tama? Dahil ang alam nila, kung sila mag-uusig, ay ligtas na sila. Sila, pinapahamak nila ang sarili nila. Ang tanong doon, yan ba ang turo sa inyo ng Diyos? Hindi nyo alam ang isang tao ay sinaktan ninyo? Anak ng Diyos, hindi kung anak kayo ng Diyos, anak pa rin yan. Ang Diyos na ang bahala, mabusgas sa Kanya. Kung ano man ang maraming mga bagay na mga nakikita mo hindi maganda sa Kanya, ipa-Diyos mo na lang. At siyang Diyos mismo ang busgas. Huwag mo siyang laitin, huwag mo siyang bastusin. Makakasakit ka dahil hindi ka Diyos. Baka magdagdagan pa ang iyong kasalanan. Tama, hindi? Ganda ang kausap na yun, no? Masarap ang makinig. Yes. Ang lahat ng makilig. Salita ng Diyos, masarap. Masarap na masarap. Ang Diyos na sa akin. Ay, kunay, bukas ka na naman. Mapasok ako Okay. sa Bukas ka, bukas. Pakikulit. Magilang mo sila. Bukas na yung pakikulit. Magilang mo sa karas-karas. Puti. Yung tuhod mo. Ayaw nila lang ito na. Sa taas. Yung tubig ko, pwedeng basta lang. Yes. 1 week. Ito, kaya mo siya. Ang buti ito may blessing niya. Yes. Thank you. Hindi, 1 week. Oh. Wait, please. Thank you, please. Yes. Thank you, ha. Lakad din. Sige, tatakin mo ka na isa. Tasalit kayo. Start nyo. Sige. Sige. Lakad na kayo. Matagal ang tuhod nyo. Siyempre, sa pag-aaral natin salita ng Diyos, Wala nang tungkod na eh. Hindi ko kailangan yung gusto ko, ha. wala nang tungkod. Lumakas yung tuhod ko. Malakas. Ah. Tingnan nyo, Makabawas na lang.